Naglalakad sa bangketa sa San Pablo, Laguna, ang lalaking ito nang bigla siyang araruhin ng isang SUV. Sa tulid ng SUV, sumampa ito sa bangketa at bumaligtad sa gilid ng kalsada. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima na pauwi sana matapos bumili sa tindahan. May napinsala ring 2 bahay. Di naman nasakta ng SUV driver na ayon sa mga pulis ay nakatulog habang nagmamaneho. Nakakulong na siya at naharap sa kaukulang kaso. Stable na ulit si Pope Francis pero patuloy na binabantayan ang kanyang kondisyon. Ayon sa Vatican, naging mapayapa ang gabi ng Santo Papa at patuloy na nagpapahinga. Mahigit 2 linggo na siyang nasa ospital dahil sa double pneumonia. Noong Biyernes, nahirapan siya huminga dahil sa bronchospasm. Kaya nilagyan siya ng ventilator at sumailalim sa high-flow oxygen therapy. Patuloy siyang pinagdarasal sa iba't ibang lugar. Pati ang mga hindi katoliko tulad ng Afro-Caribbean religion na Santeria sa Cuba, hiling ang kanyang paggaling. Pinaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbagsak ng bahagi ng Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inutusan na ang DPWH para alamin ang naging sanhi ng insidente, gayon din kung sino ang contractor ng tulay at kung may nangyari bang korupsyon o pangungurakot doon. Hinikayat din ng Pangulo ang mga LGU para magkusang suriin ang mga infrastructure project sa kanilang mga lugar. Ay sa DPWH Region 2, nakikipag-ugnay na rin sila sa Bureau of Design at Bureau of Construction sa DPWH Central Office para sa karagdagang evaluation at assessment. Ay sa hepe ng Cabagan Police, kumpirmadong 8 ang nasaktan dahil sa pagbagsak ng tulay. At dagdag niya, posibleng hindi nakasuhan ang sumukong driver ng dump truck. Anya, biktima rin ang driver ng disgrasya matapos umanong payagan ng bantay na makadaan sa tulay. Hinahanap na ng mga pulis ang naturang bantay ng tulay. Pet therapy ang alok ng isang programa ng DSWD at ng Philippine Animal Welfare Society para mas mapabuti ang kalagayan ng mga may mental at psychological disabilities. Kung paano ito nakakatulong sa kanila, alamin sa Usapang Pets ni Darlene Kai. Ang Sanctuary Center sa Mandaluyong ay kanlungan ng mga babaeng may mental at psychosocial disabilities o karamdaman sa pag-iisip. Karamihan, inabandona na ng kanilang pamilya. Pero 2 beses isang buwan, dinadalaw sila ng Dr. Pets na nagbibigay ng animal-assisted therapy. Sa ilalim ito ng Angel Pets program ng DSWD at PAWS of Philippine Animal Welfare Society. Si Maria, hindi niya tunay na pangalan, mayroong undifferentiated schizophrenia. Kabilang sa mga sintomas ng delusions, hallucinations at pagbabago sa pagkilos at pagsasalita. Pero sa tuwing nakakalaro niya raw ang paboritong aspin na si Chloe, mas umaayos daw ang kanyang disposisyon. Himas-himas po. Tapos, hi Chloe, andyan ang babait sa aso. Chloe, bait-bait. Tuwang-tuwa po kami. Tapos excited po kami makita na yung mga aso kasi nakakatuwa po ang cute. Mga mababait po. Mas gumagaan po ba yung Oo, magaan po sa pakiramdam. Wala raw structure itong therapy sessions ng Angel Pets. Basta pagdating dito ng Dr. Dogs, libre na yung mga pasyente na laruin sila, yakapin sila, at kausapin sila. 1997 pa raw may therapy dogs o Dr. Pets ang PAWS. Studies have shown na yung simple na pagpepet, it releases the happy hormones. Meron kaming mga non-verbal na children that have been diagnosed with autism. Tapos yun, biglang nagsasalita sila, kinakausap nila yung dogs. And then we also went to institutions before na abused yung mga girls. So binubulong nila, yung mga hindi nila nasasabi sa psychiatrist or psychologist nila. May kani-kanyang fur moms and dads ang Dr. Pets na voluntaryong pinapahiram ang kanilang mga alaga. Kailangan kompleto sila sa bakuna, nakapon at pumasa sa temperament test. At the site na medyo mag-growl or maglabas ng teeth, so hindi na sila papasa. Hindi naman kailangan ng special training.
Pagkatapos ng therapy session, kinukumusta ang mga residente ng DSWD facilities. Nakikita namin na yung well-being ng ating mga clients ay nag-improve, no? So every time that we are coming here sa mga residential care facilities namin, happy sila. They look forward having this bond, this connection with our doctor dogs. Sa ngayon, nasa pilot testing stage ang Angel Pets program sa 2 DSWD care facilities. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong eleksyon 2025, may 155 party list group na naglalaban-laban. Ang party list system po ay ginawa para mabigyan ang mga partido o grupo na maging kinatawan ng mga tinatawag na marginalized at underrepresented na mga sektor sa Pilipinas. 155 nga ang naglalaban-laban. At dito, paglalabanan po nila ang 63 pwesto sa Kamara na nakalaan para sa mga party list representative. Kailan po makakuha ang isang grupo ng hindi bababa sa 2% ng kabuang boto para makakuha ng isang seat o isang pwesto. At kapag lumagpas sa 2% ang nakuhang boto ng isang grupo, magkakaroon po ng dagdag na seat. Depende po sa bilang ng nakuha nilang boto. At base sa Republic Act 7941 o Party List System Act, ang mga tumatakbong party list nominee ay dapat natural-born Filipino. Dapat registered voter at dapat presidente sa Pilipinas nang hindi bababa sa 1 taon bago ang eleksyon. Kailangan marunong magbasa at magsulat, kailangan miyembro ng partido o organisasyon na kumakatawan na kinakatawan nila nang hindi bababa sa 70 araw bagong eleksyon at hindi bababa sa 25 years old sa mismong araw ng eleksyon. Pero para sa mga nominee ng youth sector, dapat ay hindi bababa sa 25 pero hindi rin hihigit sa 30 years old. Nagliyab ang kanang makina ng eroplanong ito habang nasa Himpapawid. Gali ang cargo plane sa Newark Liberty International Airport sa New Jersey sa Amerika. Ayon sa Federal Aviation Administration, nasira ang makina dahil sa bird strike o pagtama ng ibon nung lumipad ito. Ligtas na nakapag-emergency landing ang eroplano pabalik sa airport. Walang naitalang sugatan sa insidente. Patuloy na nagpapaulan sa iba't ibang lugar sa bansa ang easterlies ayon sa Pag-asa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, posible ng ulanin ang ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Posible ring ulanin ang ilang lugar sa Western, Eastern at Central Visayas sa umaga. Pero pagsapit ng hapon, halos buong Visayas at Mindanao ang makararanas ng masamang panahon. May tsansa rin ng pagulan sa Metro Manila. Hindi lang leading lady si Binibining Marikit star Herline Budol para sa leading man na si Kevin Dasom. Siya rin daw ang kanyang language coach. Narito ang aking chika. Unti-unti na raw nakakaintindi at nakakapagsalita ng Tagalog si Binibining Marikit leading man Kevin Dasom. Thanks to his language coach and leading lady Herline Budol. Kanti lang. Great teacher, right? All the words that I shouldn't say, she taught me first, so I know not to say them. What is that? Bulong to me. He helps me do a lot of things, di ba? I'm good in English na nga eh. Labis ang pasasalamat ni Herline at Kevin sa mga magagandang comments online para sa kanilang pagganap. They're all positive. Thank you so much for all the comments. You know, they asked me to live stream as much as I can. It's just been really fun. Meet the Donya in Japan. This week, abangan ang malalaking pasabog tulad ng pagpasok ng karakter ni Mamang Pokwang sa serye. Doon din ako excited. Yung lumabas na si Mamang Pokwang doon sa eksena. Hindi nyo mararamdaman na natatawa kayo at mapapaiyak kayo. Kasi si Mamang Pokwang hindi lang magaling sa pagiging comedy. Sa pag-comedian, hindi lang siya doon magaling. Kaya niya magpaiyak ng lahat.